Meron na namang mainit na balitang pinag-uusapan ngayon mga tol sa mundo ng social media at syempre sa balita, no? Dahil ang dating Pangulong Duterte ay nais daw ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas, no? Sa gitna ng usapin ng Tchatcha o sa gitna ng usapin sa Tchatcha. Meaning siguro kapag ka naituloy yung Tchatcha, eh hiwalay nyo na yung Mindanao sa Pilipinas, parang ganun. Pero eto, hindi ko pa kasi napapanood 'tong balitang 'to 'no. Eto'y aalamin pa lamang natin, bibigyan natin 'to ng commentary at reaction video. Pero bago natin 'to simulan, kung ikaw tatanungin, pabor ka ba kung sakali, alam ko namang hindi mangyayari 'to mga tol, pero pabor ka ba doon sa gusto ni, dating Pangulong Duterte na ihiwalay na lang ang Mindanao 'no, sa Pilipinas mga tol 'no? Parang ano 'to, Taiwan sa China 'to mga tol, pero ako tatanungin siyempre hindi. Liit na nga ng bansa natin, eh, 'di ba? Ta's babawasan mo pa ng isang ano, isang, bahagi, 'di ba? Luzon, Visayas, 'yun na lang, wala ng Mindanao. Alam naman nating hindi mangyayari 'to. Pero, well, panonoorin pa rin natin 'to. Bago natin 'to simulan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe mga kapatid, 'no? Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka 'pag may mga bago tayong reaction video tulad nito, 'no? Comment ka sa baba, pabor ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, 'no? Comment ka sa baba. So eto mga tol, mula sa, UNTV, 'yan, ito. Dating Pangulong Duterte nais ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas sa gitna ng usapin sa Tchatcha, mga tol. So, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Mag-independent tayo kung kailan. Ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Sawa na umano Eto mga tol, hindi ko alam kung anong masasabi ng mga DDS 'no, ng mga taga-suporta ni, Pangulong Duterte. Siguro yung iba tututol, pero siguro majority basta okay, basta gusto ni President Duterte, okay na rin sa'min 'yan, 'di ba? Parang gano'n mga tol, ang lumalabas kasi lagi, eh. si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Mhm. Dahil dito, isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang press con kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating Pangulo, hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. Mhm. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Ayon kay dating Pangulong Mahirap magbigay ng comment mga tol sa mga ganito dahil baka maraming magalit na DDS diyan, mga tol 'no. Pero, kung kayo tatanungin 'no, ay meron pala daw paraan 'no, meron pala daw paraan. Pangangalap lang ng signature, napakahalaga talaga ng signature 'no, ng pirma natin. Kaya itong People's Initiative ano, pirma din ang ginagamit nila, eh. Kahit yung maraming issue na lumabas na hindi totoo yung mga pirma, na budol lang, mga gano'ng mga bagay. Pero eto, dating pangulo mga tol, ipinasusulong. So 'pag ito'y trinabaho nila at, talagang kumalap sila ng, mga pirma, eh, di malayong mangyaring magkatotoo nga mga tol 'no, nahihiwalay ang Mindanao 'no, ang, kumbaga magiging independent na sila, may sarili na silang gobyerno mga tol. Pero hindi daw pagre-rebellion 'yun 'no, hindi daw 'yung pagrerebelde, eh, hindi natin alam kung ano matatawag natin diyan mga tol. Kumbaga, mula pa sa kapanahunan ng ating mga unang, bayani na ipinagtanggol ang ating, ang ating, bansa. Eh, siyempre magbabago na rin siguro yung ano natin, bandila ng Pilipinas. 'Di ba ang sumasagisag dun sa tatlong bituin, Luzon, Visayas, Mindanao, so magiging dalawa na lang ngayon 'yan. Sila magkakaroon na rin sila ng sariling ano dun 'no, sariling, bandila. Well, ewan ko kung bakit 'to ni dating Pangulong Duterte, pero
hindi malayong mangyari mga tol sa dami ng sumusuporta sa kanya mga tol, 'di ba? Tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, nagiging masyado tayong panatiko at hindi na natin nakikita kung ano yung tama sa mali. Basta sinabi ng ano natin, idol natin, yun na yung papanigan natin, yun na yung tama para sa atin. Wala na tayong sariling pag-iisip, 'di ba? Sunod-sunuran na lang tayo. Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nanggagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Mhm. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Oh, alam naman pala niyang lilikha ng malaking problema eh. Pero gusto niya pa rin ipasulong, 'di ba? Pag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Muli ring tinuligsa ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umano'y siyang nasa likod ng charter change campaign. Mhm. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Tsa-Tsa. Ayon sa Pangulo, kinukonsulta na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. So dito muna tayo mag-focus no sa gustong mangyari ni President Duterte. So lilikha nga naman talaga ng matinding problema to mga tol. Syempre pati military mahahati yan mga tol, no? Depende na lang sa mga military kung kanino talaga sila susunod, sa constitution ba o sa ewan natin mga tol, no? Pero ikaw, no, bilang isang Pilipino, napakarami na mga presidente ang nagdaan sa atin. Pero meron tayong isang nakaraang presidente na biglang nakaisip ng ganito, no? At ang una daw nagsulong nito is yung dating speaker, si Alvarez, mga tol. Ang gusto nila ay ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas, no? At kung isusulong daw ang Tsa-Tsa, eh bahala na kayo dyan, Luzon. Saka Visayas, bahala na kayo dyan. Basta kami Mindanao, hatiin na kami mga tol. Parang si dating Pangulong Duterte ang may-ari ng buong Mindanao, eh, no? Kasi kung magagawa niya naman talaga mga tol, eh malakas naman talaga din mga tol ang supporters niya, no? Kaya nga itong dalawang DDS saka loyalist, 'di ba? Pag nagtatalo yung dalawang 'yan, nahahati talaga nasyon, eh, 'di ba? So kung ito, maya hindi ko alam kung maisasakatuparan 'to, sa palagay ko hindi. Siguro naman marami naman din 'no, na mga DDS din o supporters din ni dating Pangulong Duterte ang hindi rin naman sang-ayon na ihihiwalay mo ang Mindanao sa Pilipinas, 'di ba? Kasi Pilipinas nga tayo, eh, isang buong bansa 'to mga tol, eh, ta's bigla mong hahatiin. Ilan ang populasyon sa Mindanao at ilan ang populasyon sa Luzon at Visayas? Talagang sobrang at least as in mahahati talaga mga tol. Lilikha daw 'to ng matinding problema. Well, ewan ko kung maipu-push nila 'yan, pero parang hindi mo naman mahal ang bansa mo, hindi mo mahal ang Pilipinas kung sasang-ayunan mo yung ganitong ano 'no, kung ganitong usapin mga tol, kung ganitong idea sasang-ayunan mo. Parang wala ka namang pagmamahal sa bansa mo. Kasi unang-una hihina lalo, 'di ba? Hihina lalo yung ano natin, puwersa natin ganyan. Biruin mo napakaliit na bansa na nga lang natin, hatiin pa natin 'no. Parang ano 'no, North North at saka South Korea. Nagbabangayan silang dalawa. Well, maunlad naman ng South, 'di ba? Maunlad naman ng South kaysa sa North dahil ang North naging komunista at ayaw talaga nila ng labas. Pero 'wag naman sanang gawin natin 'yan dito sa Pilipinas, no? Anyway, kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, 'wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong ganitong video reaction. So comment ka na lang sa baba kung ano ang masasabi mo rito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.